Maligayang pagdating sa ating video ngayon. Ang paksa natin ay tungkol sa mga pag-aalsa ng mga Pilipino, isang mahalagang bahagi ng ating kasaysayan na nagpapakita ng tapang at determinasyon ng ating mga ninuno. Ang pag-aalsa ay tumutukoy sa isang organisadong pagtutol o rebellion ng isang grupo ng tao laban sa isang kapangyarihang itinuturing nilang mapang-api at hindi makatarungan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang mga pag-aalsang ito ay nagsilbing patunay na ang mga Pilipino ay hindi basta-basta sumuko sa mga mananakop. Mula sa panahon ng mga Espanyol hanggang sa mga Amerikano, patuloy na lumaban ang ating mga ninuno para sa kalayaan at katarungan. Ang pag-aaral ng mga pag-aalsang ito ay mahalaga dahil tinutulungan tayo nitong maunawaan kung sino talaga tayo bilang isang bansa at kung bakit kailangang pahalagahan ang kalayaang ating tinatamasa ngayon. Ngayon, talakayin natin kung bakit nag-aalsa ang mga Pilipino laban sa mga mananakop. Una sa lahat, ang pang-aabuso ng mga Espanyol ay isa sa pinakamalalim na dahilan. Ang mga katutubong Pilipino ay madalas na tinatrato ng walang dignidad at karapatan. Bukod dito, ang mataas na buwis na ipinapataw sa mga Pilipino ay nagdulot ng matinding kahirapan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang polo y servicios o sa pilitang paggawa ay isa pang malaking pasanin. Ang mga lalaking Pilipino ay pinipilit na magtrabaho para sa mga Espanyol nang walang bayad at laban sa kanilang kalooban. Higit pa rito, ang mga katutubong Pilipino ay walang karapatang magsalita o lumaban para sa kanilang sarili sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Ang lahat ng ito ay nagpumilit sa mga Pilipino na tumayo at labanan ang kawalan ng katarungan na kanilang nararamdaman araw-araw. Bago pa man dumating ang mga organisadong himagsikan, marami ng mga lokal na lider, partikular na ang mga datu, ang nanguna sa pagtutol laban sa mga Espanyol. Sila ang mga unang nagpakita ng tapang at determinasyon na labanan ang panlabas na kapangyarihan na nagbabago ng kanilang lipunan. Sa ilalim ng kolonyal na pamamahala, ang mga Pilipino ay nawalan ng kanilang tradisyonal na kalayaan at karapatan. Ang mga datu na dati ay may malaking kapangyarihan sa kanilang mga komunidad ay napilitang sumunod sa mga bagong batas ng mga Espanyol. Ang kanilang lupain, kultura at pananampalataya ay unti-unting binabago ng mga mananakop. Ang mga katutubo ay isinailalim sa mahigpit na kontrol ng simbahan at pamahalaan. Dahil dito, maraming datu at karaniwang mamamayan ang nagpasyang lumaban kahit alam nilang malaki ang panganib na kanilang haharapin sa pakikipaglaban sa mga Espanyol. Ngayon naman, talakayin natin ang isa sa mga pinakamaagang organisadong pagtutol laban sa mga Espanyol, ang pag-aalsa ng Lacandula at Sulaiman noong 1574. Sina Lacandula at Sulaiman ay mga datu ng Maynila na sa simula ay nakipagtulungan sa mga Espanyol. Ngunit nang magsimulang baguhin ng mga mananakop ang tradisyonal na sistema ng pamumuno, nagalit ang mga datu. Binawasan ng mga Espanyol ang kanilang kapangyarihan, ipinataw ang mabibigat na buwis, at pinilit ang kanilang mga tauhan na magbigay ng sapilitang paggawa. Hindi ito matanggap ng mga datu dahil dati silang malaya at may sariling autoridad sa kanilang mga komunidad. Kaya naman, nagpasya silang lumaban. Bagaman hindi nagtagumpay ang pag-aalsang ito, malinaw nitong ipinakita na ang mga Pilipino, maging ang mga pinuno, ay handang ipaglaban ang kanilang dignidad at kalayaan laban sa bawat uri ng pang-aapi at kawalan ng katarungan. Mula sa Maynila, lumipat tayo sa Cagayan kung saan noong taong 1596, isang dakilang bayani ang lumitaw upang labanan ang pang-aabuso ng mga Espanyol. Si Magalat, isang pinuno ng Cagayan, ay nagsilbing boses ng kanyang mga kababayan na naghihirap sa ilalim ng kolonyal na pamamahala. Siya ay nagalit sa patuloy na pang-aabuso, sa pilitang paggawa at kawalan ng katarungan
na dinaranas ng mga katutubong Pilipino sa rehiyon. Dahil dito, siya ay nagtayo ng isang kilusan at nag-organisa ng mga mandirigma upang labanan ang mga Espanyol. Ang kanyang tapang at determinasyon ay nagbigay ng pag-asa sa maraming Pilipino. Ngunit sa kalaunan, si Magalat ay pinaslang ng mga Espanyol sa pamamagitan ng pakana. Ang kanyang kamatayan, sa halip na magpahina sa kilusan, ay naging inspirasyon sa iba pang mga Pilipino na ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan at katarungan. Mula sa Cagayan, lumipat tayo sa Leyte at Carigara kung saan noong taong 1621, isang mahalagang pag-aalsa ang naganap sa pamumuno ni Bangkao. Si Bangkao ay isang dating Kristiyano na tumanggap ng binyag mula sa mga prayle ng Espanyol. Ngunit sa kalaunan, bumalik siya sa kanyang lumang pananampalataya at tradisyonal na paniniwala ng mga Pilipino. Ang kanyang pagtalikod sa Kristyanismo ay hindi lamang isang personal na desisyon, kundi isang malinaw na pahayag ng pagtutol laban sa kolonyal na pamamahala. Pinamunuan niya ang isang pag-aalsa na direktang naglalayong patalsikin ang mga prayle at Espanyol sa kanilang lugar. Ang relihiyosong aspeto ng pag-aalsang ito ay napakahalagang bigyang pansin sapagkat ipinapakita nito na ang pakikibaka ng mga Pilipino ay hindi lamang pampolitika o pang-ekonomiya, kundi malalim ding espiritual at kultural. Ipinagtatanggol nila ang kanilang sariling pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Katulad ng pag-aalsa ni Bangkao sa Leyte, sa parehong taon ng 1621, isang mahalagang kilusan din ang sumiklab sa Bohol. Ito ang pag-aalsa ng Tamblot, na pinamunuan ng isang babaylan o katutubong pari na nagngangalang Tamblot. Ang mga babaylan ay mga espiritual na lider ng mga sinaunang Pilipino na nagsilbing tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at ng mga diwata o espiritu. Nang dumating ang mga Espanyol at pinilit ang mga Pilipino na talikuran ang kanilang mga paniniwala, marami ang nagalit at naghimagsik. Pinamunuan ni Tamblot ang libu-libong mga Boholano na bumalik sa kanilang katutubong relihiyon at tumalikod sa Kristyanismo. Para sa kanya, ang pag-aalsa ay hindi lamang politikal, kundi isang sagradong tungkulin upang ipagtanggol ang kultura at pagkakakilanlan ng kanyang bayan. Kahit natalo sa huli, nananatiling simbolo si Tamblot ng katutubong paglaban. Mula sa Bohol, kinikilala ang pag-aalsa ni Francisco Dagohoy bilang pinakamahaba at pinakamatagumpay na pag-aalsa sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Tumagal ito ng halos 85 taon, mula noong ikalawang araw ng Pebrero ng taong 1744 hanggang taong 1829. Nagsimula ang lahat sa isang personal na pagdurusa ni Dagohoy nang tanggihan ng simbahan na ilibing ang kanyang kapatid na si Sagarino. Ang dahilan ay namatay ang kapatid niya sa isang duwelo. Kaya itinuturing ng mga prayle na hindi ito karapat-dapat sa isang Kristiyanong libing. Para kay Dagohoy, ito ay isang malaking kahihiyan at kawalan ng katarungan. Hindi niya tinanggap ang ganitong pakikitungo ng mga autoridad ng simbahan. Ang personal na galit na ito ay naging apoy na nagpaningas ng isang malawak na kilusan ng pagtutol laban sa kolonyal na pamamahala ng mga Espanyol sa Bohol. Ang kahangahangang bahagi ng pag-aalsa ni Dagohoy ay ang kanyang kakayahang magtatag ng isang ganap na hiwalay na pamayanan sa loob ng kabundukan ng Bohol. Hindi lamang siya nagprotesta, kundi nagtatag siya ng sariling lipunan na may sariling pamamahala, malayo sa kontrol ng mga Espanyol. Sa tuktok ng kanyang kilusan, tinatayang mahigit 30,000 katao ang sumama at nanirahan sa kanyang pamayanan. Ito ay isang napakalaking bilang na nagpapakita kung gaano kalawak ang suporta ng mga tao sa kanya. Sa loob ng halos 85 taon, paulit-ulit na inatake ng mga Espanyol ang kanilang komunidad,
Ngunit bawat beses ay nabigo silang talunin si Dagohoy at ang kanyang mga tagasunod. Ginamit ng mga mandirigma ni Dagohoy ang kanilang kaalaman sa heograpiya ng kabundukan upang epektibong labanan ang mga puwersang Espanyol na nagpapatunay na ang determinasyon at tapang ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang sandata. Ngayon naman, pag-usapan natin ang isa sa mga pinakakapana-panabik na pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas, ang pag-aalsa ng silang noong 1762. Sa panahong ito, ang mga Ingles ay sumalakay sa Maynila at sinamantala ito ng isang matapang na lalaki mula sa Ilocos, si Diego Silang. Siya ay isang matalinong leader na naniniwala na ang paglusob ng mga Ingles ay isang pagkakataon upang palayain ang Ilocos mula sa kamay ng mga Espanyol. Kasama ang kanyang mahal na asawa, si Gabriela Carino Silang, itinatag nila ang isang malaya at independenteng pamahalaan sa Ilocos. Si Diego at Gabriela ay parehong nagpakita ng kahangahangang tapang at dedikasyon para sa kanilang bayan. Ang kanilang kilusan ay naging simbolo ng pagmamahal sa kalayaan at ng determinasyon ng mga Pilipino na lumaban para sa kanilang mga karapatan. Matapos ang pagpaslang kay Diego Silang noong Hunyo 28, 1763, marami ang nag-isip na matapos na ang kilusan sa Ilocos, ngunit nagkamali sila. Ang kanyang asawang si Gabriela Carino Silang ay hindi sumuko. Sa halip, siya mismo ang nanguna sa mga natitirang mandirigma at ipinagpatuloy ang laban sa mga Espanyol. Nagtipon siya ng humigit kumulang 2,000 na sundalo at muling sinalakay ang Vigan upang ibalik ang kalayaan ng Ilocos. Ito ay isang kahangahangang hakbang para sa isang babae sa panahong iyon, kung saan ang mga kababaihan ay bihirang makita sa larangan ng digmaan. Ngunit si Gabriela ay hindi karaniwang babae. Siya ay isang matatag na leader, isang matapang na mandirigma, at isang simbolo ng pagmamahal sa bayan. Sa huli, siya ay nahuli ng mga Espanyol at binaril noong Setyembre 20, 1763. Ang kanyang tapang ay nagpatunay na ang mga kababaihang Pilipino ay kasing tapang ng sinumang lalaki. Mula sa mga lokal na pag-aalsa, lumago ang kilusan tungo sa isang buong bansang himagsikan. Noong ika-7 ng Hulyo 1892, itinatag ni Andres Bonifacio ang kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o mas kilala bilang Katipunan sa Maynila. Ito ay isang lihim na samahan na may layuning palayain ang Pilipinas mula sa pamamahala ng Espanya sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Hindi tulad ng mga nakaraang pag-aalsa na limitado sa isang rehiyon, ang Katipunan ay kumalat sa buong kapuluan at nagtipon ng libo-libong miyembro mula sa iba't ibang antas ng lipunan. Nang matuklasan ng mga Espanyol ang lihim na samahan, nagpulong si Bonifacio at ang kanyang mga kasama sa Pugad Lawin noong Agosto 1896. Doon, pinunit nila ang kanilang mga sedula personal bilang simbolo ng pagtanggi sa kolonyal na pamamahala. Ang makasaysayang sandaling ito na tinatawag na Sigaw ng Pugad Lawin ang nagsilbing opisyal na simula ng himagsikan ng 1896. Matapos ang himagsikan ng 1896, lumitaw si Emilio Aguinaldo bilang isa sa mga pangunahing lider ng kilusang revolusyonaryo. Noong 1897, nilagdaan ang kasunduan ng Biak na Bato kung saan pumayag si Aguinaldo na mag-exile sa Hong Kong kapalit ng kabayarang pera mula sa mga Espanyol, ngunit hindi natatapos doon ang kanyang pakikibaka. Nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Espanya at Estados Unidos noong 1898, bumalik si Aguinaldo sa Pilipinas at muling pinagsamantalahan ang pagkakataon para sa kalayaan. Noong Hunyo 12, 1898, sa Kawit, Cavite, opisyal na idineklara ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas, isang makasaysayang sandali na nagpapakita ng determinasyon ng bawat Pilipino. Pagkatapos nito, itinatag ang Republika ng Malolos, ang unang demokratikong republika sa buong Asya na nagpapatunay na ang mga Pilipino
ay may kakayahang mamuno ng sariling bansa. Matapos ang kasunduan ng Paris noong 1898, ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos sa halagang $20 milyong. Hindi tinanggap ng mga Pilipino ang bagong sitwasyong ito. Noong Pebrero 4, 1899, sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano nang magsimulang mag-atubili ang mga Amerikanong sundalo sa mga Pilipinong gwardya sa Maynila. Pinamunuan ni General Emilio Aguinaldo ang hukbong Pilipino laban sa mas makapangyarihang Amerikanong puwersa. Kahit na nagdusa ang mga Pilipino sa mga labanan sa Caloocan, Malolos at iba pang lugar, hindi sila sumuko. Nang mahuli si Aguinaldo noong 1901, nagpatuloy pa rin ang paglaban sa pamamagitan ng gerilyang pakikidigma. Opisyal na natapos ang digmaan noong 1902, ngunit maraming Pilipino ang nagpatuloy ng kanilang pagtutol. Ipinakita ng digmaang ito na ang pagmamahal ng mga Pilipino sa kalayaan ay hindi mabibili ng kahit anong halaga. Kahit sa ilalim ng pamamahala ng mga Amerikano, hindi tumitigil ang mga Pilipino sa pakikipaglaban para sa tunay na kalayaan at katarungang panlipunan. Dalawa sa mga pinakamakabuluhang kilusan sa panahong ito ay ang kilusan ng Sakdalista at ang Hukbalahap, na kilala rin bilang hukbo ng bayan laban sa Hapon. Ang kilusan ng Sakdalista, na itinatag ni Benigno Ramos noong dekada 1930, ay pangunahing binubuo ng mga magsasaka at manggagawang nagrereklamo laban sa kahirapan, mataas na buwis, at kawalan ng tunay na kalayaan. Naniniwala sila na ang mga Pilipinong nasa kapangyarihan ay nagsisilbi lamang sa interes ng mga Amerikano. Samantala, ang Hukbalahap, na itinatag noong 1942, ay isang armadong kilusan ng mga magsasaka na lumaban hindi lamang laban sa mga Hapones, kundi pati na rin laban sa pang-aabuso ng malalaking Panginoong may lupa. Patuloy nilang ipinaglaban ang karapatan ng mga ordinaryong Pilipino. Mula sa bawat pag-aalsa na ating tinalakay, makikita natin ang isang malinaw na larawan ng tunay na pagka-Pilipino. Ang tapang ni Dagohoy na lumaban sa loob ng halos 80 taon, ang determinasyon ni Gabriela Silang na ipagpatuloy ang laban kahit wala na ang kanyang asawa, at ang pagmamahal sa bayan ni Andres Bonifacio na nagtipon ng libu-libong Pilipino para sa kalayaan, lahat ng ito ay nagpapakita na ang diwa ng pakikibaka ay nananalaytay sa dugo ng bawat Pilipino. Hindi sila lumaban para sa sarili nilang kapakanan, kundi para sa kinabukasan ng kanilang mga anak at ng buong bansa. Ang mga bayaning ito ay naging ilaw na nagbibigay daan sa susunod na mga henerasyon upang huwag kalimutan ang halaga ng kalayaan. Ang kanilang mga sakripisyo ay patuloy na nagsisilbing inspirasyon sa bawat Pilipino na ipaglaban ang katarungan at dignidad ng bansa. At dito na tayo nakarating sa katapusan ng ating paglalakbay sa kasaysayan ng mga pag-aalsa ng mga Pilipino. Mula sa pag-aalsa ng Lakandula at Sulaiman hanggang kay Dagohoy, Gabriela Silang, Andres Bonifacio at sa mga kilusang Sakdalista at Hukbalahap, isa lamang ang malinaw na mensahe. Ang mga Pilipino ay hindi kailanman sumuko sa kawalan ng katarungan. Ang bawat dugo na ibinuhos ng ating mga ninuno ay patunay ng kanilang walang hanggang pagmamahal sa kalayaan at sa ating bayan. Kaya naman, mahalaga na pag-aralan natin ang kasaysayang ito, hindi lamang bilang bahagi ng ating paaralan, kundi bilang pagpapahalaga sa kanilang sakripisyo. Tayong mga Pilipino ngayon ay may responsibilidad na ipagpatuloy ang kanilang diwa, ang pakikipaglaban para sa katarungan, kalayaan, at pagkakapantay-pantay. Salamat sa inyong panonood at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kwento ng ating kasaysayan.